lalong lumalala ang tensyon at harassment ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea at pinangangambahan ito ng marami na baka sakaling magkaroon ng matinding military conflict ay sumiklab ang matinding digmaan. Kaya naman sa videong ito ay aalamin natin kung gaano nga ba kalakas ang military ng Pilipinas kumpara sa military ng China. Kaya ba natin ang China? At ano-anong matinding armas pandigma mayroon ang ating bansa? Yan ang ating aalamin. Ang alitan sa pagitan ng Pilipinas at China ay bahagi ng mas malawak na issue sa South China Sea, kung saan maraming bansa ang nag-aangkin ng mga bahagi ng karagatan na ito. Sa kabila ng mga diplomatikong hakbang at negosasyon, nananatili ang tensyon at posibilidad ng mas malawak na hidwaan sa rehiyon. Ang kakayahan ng Pilipinas na harapin ang China sa isang direktang military conflict ay limitado. Sa kabila ng mga limitasyon, ang Pilipinas ay nagpatupad ng mga hakbang upang palakasin ang depensa at sandatahang lakas. Narito ang ilan sa mga pinakabagong armas pandigma ng Pilipinas. Una, BRP Jose Rizal FF150 at BRP Antonio Luna FF151. Ito ay mga bagong frigates na binili mula sa South Korea at naihatid noong 2020 at 2021. Ang mga barkong ito ay bahagi ng modernisasyon ng Philippine Navy at may kakayahang magsagawa ng iba't ibang misyon tulad ng maritime patrol, anti-submarine warfare at anti-air warfare. Ikalawa, BRP Tarlac LD601 at BRP Davao del Sur LD602 na ihatid noong 2016 at 2017. Ginamit ang mga ito sa amphibious operations at humanitarian assistance at disaster relief. Ikatlo, multi-role response vessels. Ang Pilipinas ay tumanggap ng 10 MRRVs mula sa Japan sa ilalim ng isang Official Development Assistance Program na natapos noong 2018. Ang mga vessels na ito ay pangunahing ginagamit ng Philippine Coast Guard para sa maritime patrol at search and rescue operations. Ika-4, Polaris MRAP o Mine Resistant Ambush Protected Vehicles. Noong 2022, tumanggap ang Armed Forces of the Philippines ng mga Polaris MRAP mula sa Estados Unidos bilang bahagi ng kanilang counter-terrorism at internal security operations. Ang mga sasakyan na ito ay idinisenyo upang magbigay ng proteksyon laban sa mga landmines at IEDs o improvised explosive devices. Ikalima, Super Tucano Aircraft. Ang Pilipinas ay bumili ng 6 na A-29B Super Tucano Light Attack Aircraft mula sa Brazil na dumating noong 2020. Ang mga eroplanong ito ay ginagamit para sa close air support, aerial reconnaissance at counter-insurgency operations. Ika-6, BrahMos Missiles. Ang BrahMos Supersonic Cruise Missiles na nakuha mula sa India ay isa sa pinakamalakas na armas ng Pilipinas. May kakayahan itong umabot sa bilis na Mach 3 at may saklaw na hanggang 200 kilometers na maaaring palawigin hanggang 500 kilometers. Ang mga missile na ito ay maaaring gamitin laban sa mga barko at mga target sa lupa na nagbibigay sa Pilipinas ng mas mataas na kakayahang depensahan ang kanilang mga baybayin at exclusive economic zone. Ika-7, HIMARS. Ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS mula sa Estados Unidos ay nagbibigay ng tumpak at malayuang firepower. Ito ay isang mobile rocket artillery system na maaaring maglunsad ng iba't ibang uri ng rockets at missiles na kayang umabot ng hanggang 300 kilometers. Ang HIMARS ay makakatulong sa pagpapalakas ng kapasidad ng Pilipinas sa pagresponde sa mga banta mula sa malalayong distansya. Sa South Korea, ang isa sa 2 barkong binili sa ilalim ng Corvette Acquisition Program ng Philippine Navy. Ang Corvette na BRP Miguel Malvar ay may anti-ship missiles, vertical launching system at
Active Electronically Scanned Array para mas mapalakas ang hukbong sanatahan at depensa ng bansa sa gitna ng tensyon sa West Philippines. Narito ang ilang pangunahing dahilan kung bakit mahirap para sa Pilipinas na pantayan ang kapangyarihan ng China. Number 1, military capabilities. Ang China ay isa sa may pinakamalaking militar sa mundo na may advanced technology, malaking bilang ng mga sundalo, modernong armas at malawak na Navy at Air Force. May kakayahan din ang China na gumawa at mag-deploy ng mga missile, submarines, aircraft carriers at iba pang sophisticated weaponry. Samantalang ang Pilipinas, bagaman patuloy na pinapalakas ang military sa pamamagitan ng modernisasyon at pagkuha ng mga bagong armas mula sa ibang bansa, ang mga resources ay limitado. Ang sandatahang lakas ay mas maliit, may mas kaunting advanced technology at mas kakaunti ang high-end military equipment kung ikukumpara sa China. Number 2, economic resources. Ang China ay pangalawa sa pinakamayaman at maunlad pagdating sa ekonomiya sa buong mundo na nagbibigay ng malalim na pondo para sa militar. Ang kanilang GDP at military budget ay maraming beses na mas mataas kaysa sa Pilipinas, na nagpapahintulot sa kanila na mag-invest ng malaki sa research, development at pagbili ng modernong armas. Bagaman may mga programa sa modernisasyon ang Pilipinas, hindi sapat o kulang sa pondo ang bansa. Kaya ito ay isang malaking hadlang sa pagkakaroon ng kakayahan na pantayan ang military capabilities ng China. Number 3, geopolitical alliances. Ang Pilipinas ay may mga alyansa tulad ng Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos na maaaring magbigay ng suporta sa kaso ng direktang alitan. Gayunpaman, ang aktual na pagdating ng tulong mula sa mga alyansang ito ay nakadepende sa maraming factors, kasama na ang mga diplomatic at political considerations sa panig ng mga alyadong bansa. Number 4, strategic disadvantages. Ang geographical proximity ng Pilipinas sa China at ang strategic importance ng South China Sea ay nagbibigay sa China ng mas malaking strategic advantage. Ang pagkakaroon ng mga artificial na isla at military bases sa South China Sea ay nagbibigay sa China ng mas mataas na kakayahang magsagawa ng military operation sa rehiyon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa patuloy na harassment na ginagawa ng China sa ating bansa? Bakit ang lakas ng kanilang loob sa pag-angkin sa mga teritoryo natin? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!